Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon, ito pong 51 billion pesos na budget allocation. Well, actually, it was allocated to First District, di ba sa Davao, First District Congressman Pulong Duterte. Si Duterte, yung matanda, lagi niyang sinasabi doon sa kanyang, doon sa rally nila na gagastos nila ang pera dyan sa putang inang People's Initiative na yan. Niloloko ang mga Pilipino. Di ba? Magastos tapos sa pag-speech ang pag-usapan ng mga putang inang Pilipino. Ilang ulit tayong minura ng hayop na yan. Pero hindi niya binanggit, hindi niya binanata ng anak niya. Doon ako lalong nadismaya. Buti pa ka ako nung ikaw ay kongresista, nang bugbog ang anak mo, di ba? Gusto mo nang magbitiw sa pwesto bilang kongresista. Nagkataon lang walang may gustong tumanggap ng iyong resignation. Tapos hindi na rin siya tumakbo uli. Kasi ang masaklap naman, ngayon, itong anak niya, kongresista, imposibleng hindi niya alam na nagkaroon ng ganyang kalaking budget allocation. Ang tindi pa. Ang ibang mga kongresista, ano sabi ron? Normal na yung budgeting nila. Pag mahina ka, 500 million. Kapag malakas ka, up to 4 billion ang makukuha mong budget. Now, holy cow na ang tawag doon. Ayun, kinasaldi ko. Kapag kaganyang 51 billion, shit, Holy Land ka na. Ang tanong, saan napunta? Dahil bakit walang pagbabago doon po sa lugar nila, yan sa Davao. Diba? Binabaha pa rin sila. Sinasabing ginamit ito sa flood control. Paliwanag, ano na ang status, kailan sinimulan, diba? Ano na ang kinahinatnan ng flood control. Bakit hindi yan binatikos ni dating Pangulong Duterte? Bakit hindi niya pinagmumura ang ating COA na hindi ito ino-audit? Hindi naman ito lumabas tong isyong ito because of COA. Hindi. Lumabas ang isyong ito kay Ping Lacson. 19 billion pa nga ang binanggit ni Ping Lacson. And then sinundan na rin po ng ibang mga naglabas ng issue na yan. Diba? Tapos, kinumpirma, sabi pa anong iba, chismis daw. Ngayon, kinumpirma na ng DPWH na meron talagang ganyang alokasyon. Kinumpirma ng Kongreso na meron ganyang allocation. Paano unti-unti? Di ba? Paano unti-unti ito na allocate sa kanya? Ito yung request. Pagdating sa BICAM, pinalolobo nila. Tapos ngayon, alam paliwanag. Yung rally ho nung nakaraan, this is actually not to vent out. Isang malaking kasinungalingan yan sa tingin ko, sinasabi ni dating Pangulong Duterte na nagtawag siya ng parally just to be able to vent out, makapaghinga ng sama ng loob niya, ng galit niya dyan sa Chacha, sa PI, dahil ginagamit ang pera ng taong bayan. Pero ang totoo, ito po ay pagtabon lamang. Expert siya sa ganyan pagtabon lamang sa isang mas matinding issue na kung saan involved ang kanyang anak. Di ba? Haba nung daldal nila doon, ano nangyari? Walang bumanggit ng 51 billion. Siguro kung meron pumunta doon at nag-raise ng 51 billion, baka patay ang kamatayan ng abutin Pero kita niyo naman yung mga mukha ng mga taong pumunta, di ba? Hindi ma-drawing yung mukha ng iba, nakasimangot lang sa kanya. Bakit hindi sila sang-ayon? Siguro naiisip nila na saan napunta yung napakalaking halaga na 51 billion pesos. Kaya ho yata siguro palaging binabaha sila. Lagi silang inuulan. Para ma-realize nila na dapat na kayong magtanong. Dapat na kayong mag-isip ano ang nangyayari sa inyo. Kamusta ang inyong representative? Di ba? So kung itong si dating Pangulong Duterte galit diyan sa mga issue ng korupsyon, hindi ko sinasabing pinitik yung pera. Baka malay natin, baka taga DPWH ang pumitik ng pera. Di ba? Pero sana po,
kahit kapamilya, di ba? Ipinanawagan niya yan sa COA, i-audit niyo yan. O ngayon, taong bayan ang sumisigaw, open the books of the 51 billion. Alam na ng taong bayan kung paano nagkaroon ng 51 billion. Ang hindi alam ng taong bayan, kahit nandun na lang sa mga taga Davao, explain na lang ano ang nangyari dyan sa 51 billion. Di ba? And then for VP Sara, walang kapatid. Walang kuya-kuya. Kasi kapag kayo ay naglilingkod sa bayan, bayan ang una. Amo mo yung una. Di ba? Oh. Hindi yung kapatid ko yan eh. Napakaano naman kung ako babanat pa ng ganyan. And for Amy Marcos, again, ano na? Bakit wala kang binabanggit tungkol sa 51 billion? Kailan kayo mag-iimbestiga dyan sa Senado? Dito sa People's Initiative, maliwanag na, sinuspindi ng COMELEC. Maliwanag na merong umamin sino yung mga proponents nito. Si Attorney Abad. At si Attorney Abad ay hindi po ito first time lang dito po sa pagsusulong ng amyenda ng saligang batas. Isinulong na rin niya noon yung federalismo na kung saan nabudol din siya ni dating Pangulong Duterte. Akala rin nila magtatagumpay kasi naging presidente na ang nangako ng federalismo nung kampanya. Kaso di ba, hindi man trinabaho. Biruin mo, consistent yung mga nagsulong, tapos nung napwesto na, wala na. Deadma na. Paubaya na lang daw sa ibang presidente, sa ibang administrasyon ang pagbago ng saligang batas. Yun ang kanyang katuwiran doon eh. Bakit Senado ang hinihingi ko na mag-imbestiga rito? Kasi taga-Congress yan eh. Co-equal body sila ng Legislative Department. To put the check and balance in action, kailangan po ang kabilang kapulungan magkaroon naman kayo ng silbi. Ang Senado sa issue na to. Ang laking pera niyan. Sabi nga ni Saldico, mabuti hindi na bilaukan. Biruin mo, iba 4 billion para lamang doon para masasabing ito'y napakalakas na. Diba? Kailan nila tinira si Martin Romualdez? Hanggang doon lang naman ang alam nilang sabihing tambaluslos eh. At ngayon, ini-insinuate nila na siya ang nagpondo. Diba? Diyan sa People's Initiative. Anak ng putya, magkano o siya man ang nagpondo? Paano ngayon kapag kasarili niyang bulsa ang pinanggalingan ng pera? Hindi ho bawal yun. Ang bawal ay ang pera ng gobyerno. Pero paano pag pera nila ang ginamit? Personal. 27 million doon sa isa sa mga yung mahina yung pandinig. 'Di ba? Na abogado, napakayaman ng tao na 'yon. Alam din nila Aiming napakayaman noon. Tapos eto si Attorney Abad, tatanungin rin nila. Paano nga, at saka ito nakakayamot, ba't gusto nilang i-divulge ang pangalan in public kung sino-sino yung mga to? Yung mga tao na yun, private person yun, tanungin muna sila if they want their names to be divulged. Di ba? Baka mamaya, ikapahamak pa ang buhay nila yan. Na makita mo, yung isa pala sa donor doon, makita mo, tambay-tambay dyan sa kanto, pa-jogging-jogging, akala mo, ordinaryong mamamayan, yun pala. Anak ng putya, ang dami palang negosyo, trilyonaryo para sa Pilipinas. Gusto lang niyang maging private ang buhay niya, ikakalat niya yung pagmumukha, kakalat niya yung pangalan. Di ba? Bakit gusto nilang ganun ang gawin? Di ba? Sabi ni Juanito, JDB, COA ang may responsibilidad para tingnan kung saan napunta ang 51 billion. I agree. Kaya nga sinasabi ko, dapat nga, di ba, ginawa ng COA, i-audit yan. Dapat din pinanawagan niya ni dating Pangulong Duterte, murahin niya dapat ang COA para po busisiin yan, 51 billion na yan. Baka naman kasi takot din ang COA. Di ba? Na
ano na masabihan ng mga putang ina nyo, papatayin ko kayo pag inimbestiga nyo. Di ba? O, ngayon, ang Senado, isipin mo naman ang Senado, ang anak ng Diyos, Diyosan, ng Kristo ng Davao, 'di ba? Ang agilang Diyos ng Mindanao. Oh, binabangga nila. Ba't hindi nila banggain yan? Yung 51 billion na yan. Imbestigahan nila. Oh, 'di ba? Nga, yan isang napakalaking bagay yan na dapat na ginagawa ni na Senator Amy Marcos bago nila pakialaman ang ibang mga issue o yung mga ibang mga usapin, trabahuin muna nila, gawin muna nila ito. Imbestigahan din nila yan. Iniimbestigahan nila ang People's Initiative. Okay, imbestigahan nila. Dapat nga po sundan nila yung leading ni Marcoleta eh. Dahil kay Marcoleta malinaw eh. Di ba? Huwag na yung kung sino-sinong tao ang imbestigahin natin, tanongin natin, dito na kay Abad. Dapat ganun din dito, direktahan kayo. 'Di ba? Kung si Marcoleta na invite ni Aimee, invite niyo rin si Pulong. Invite niyo rin yung mga may kinalaman diyan sa BICAM. Sino-sino yung sangkot doon sa BICAM? Paanong nangyari na yung ni-request ni Pulong na halaga pinalobo nila ng pinalobo pagdating po nung final version ng budget, 'di ba? Hanapin ko lang yung ano nun. May mga in-screenshot ako niyan eh. So na yun. May content ko na sa nakaraang ano yan eh. Hindi ko na i-ready. Anyway, pag nahanap ko uli yung link nung sa ano yata yun, sa ABS-CBN, yung nag-investigate niyan, papaano nabuo yan, yung ganyang kalaking halaga. Meron sila eh. Okay, I got it. Ito. All right, here we go. Ito tignan nyo. Kita nyo? 2020. Yes, 2020. Ang hiningi, 4,670,000,000. Maximum. Megit sa maximum. Holy Land. Holy Cow. Pagdating po ng GAA, ang GAA po mga kababayan, ang final version, dumaan po ito sa kamay ng mga senadores at ng mga representante ng Kongreso kasi ang dami nila. Sila ho yung nag-finalize ng version ng budget. So, regardless kung gaano pa man ka-tedious ang pinagdaanan ng mga naghanda ng budget natin, pag dumaan po yan sa BICAM, tapos ang boto-boto. So, ano nangyari? Sino ba mga senador nun? Sino ba mga kasama dyan? Baka gustong i-divulge yan ni Ate Aimee. Diba? Sino yung mga nasa GAA dyan? Nasa BICAM. Buray mo, 4.6 billion, naging 13.7 billion. And thank you sa ANC Digital. Noong 2021, ang hiningi ay 9.6 billion. Binigay po ng BICAM, 25 billion. 2022, bumaba ang hiningi at tumaas from 9.6 naging almost 10 flat. Dinagdaga ng 3 billion. Di ba? Bakit ito hindi hindi ito iniimbestigahan? Di ba? Yung mga nonsense, pinagpapakialaman nila. Okay lang rin naman yun. Kumpara nonsense, kumpara sa bigat nito. Pero pare-parehong dapat nilang imbestigahan in aid of legislation. Dito kasi sa pag-imbestiga ng Senado, in aid of legislation, they have to find out what went wrong to the current system. Bakit nakakapag-allocate ng ganyan? Bakit ang nakalagay po kasi sa ating Article 6,
I forget the section nakalagay doon, within 30 days mula nang magbukas ang Kongreso, the President must submit the budget, yung request for the next year, yung GAA. Okay. Pero nakalagay rin doon na hindi nila pwedeng dagdagan ang requested amount. Okay? So bakit ito? Ano nangyari dyan? Pagdating dun sa BICAM, nakita nyo na, di ba? Lumulobo. Mula doon sa requested amount, ito pinakamatindi, 9.6, naging 25 billion. 4.6, naging 13.74 billion. Di ba? Anong nangyari? So maliwanag na mayroong paglabag sa saligang batas. Anong gagawin kapag mayroong diretsahang paglabag sa saligang batas? Kung sino yung kongresista dyan, dapat po yan ay masampahan ng kaso. Dahil yan ginawa nilang yan, nako, maliwanag na maliwanag po talagang paglabag yan sa saligang batas. Diba? Dapat dito, tinatrabaho ito. Kaya po, again, tanong sa ating mga mambabatas, kailan ninyo sa Senado iimbestigahan yung 51 billion pesos na yan na budget allocated dito po sa First District dito kay Pulong Duterte. Para maipaliwanag anong nangyari.